Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, update lang ho tayo rito ho sa missing sabongero ho, no? Lalo na ho rito sa mga buto ho na na-retrieve pa ho dyan sa ilalim ho ng tubig ng Taal Lake. Nako, mukhang kung sino man ang mastermind dyan, mukhang matutuwa. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Walang na-extract na DNA profile sa halos 91 na buto mula sa 5 sako na na-recover sa Taal Lake ayon sa Philippine National Police. Ngayong Huwebes, Hulyo at 31. Ang mga buto na recover sa search and retrieval operation sa Taal Lake sa Batangas para sa mga nawawalang sabongero. Wala tayo na na-extract accordingly sa DNA profile from the bones. Parang contaminated na. Ang challenge doon dahil matagal na ngang submerge saad ng PNP spokesperson, Brigadier General Jean Pajardo. Sabi kasi rito, bukod ho sa matagal na contaminated yung mga buto kasi nasa ilalim, nasunog pa raw, sinunog. According dito kay forensic expert Dr. Fortune, yung babae, kung kilala nyo sa itsura, private ho ito isa ho sa mga nakakapagpatanggal ho ng DNA para makakuha ho ng mga DNA example. Kinakailangan hindi ho sunog yung buto. Sunog sinunog. So, ibig sabihin, marunong yung nito. Marunong yung mga nagpatira dito or tumira dito para in case sigurong ma-recover, wala nang maging pagkakakilanlan. At ayon pa rito sa balita, mga kababayan, humihingi ho ng tulong ang DOJ or Pilipinas, ahensya ng Pilipinas sa gobyerno ho ng Japan, na kung saan baka may mga mas nakakaangat silang at mas mga nakakaangat sa kanilang kagamitan na kahit sunog ang buto, pwedeng makakuha ng DNA example para ho maikumpara, ma-confer ho doon sa pamilya ng mga missing sabongero. Nako, malungkot naman balita. Ito, paano kaya mangyayari nito? Pakinggan natin ito mga kababayan. Ebidensya na sana, naging bato pa. Bigong makakuha ng DNA profile ang PNP sa mga butong na-recover sa Taal Lake. May na-extract naman sa mga butong nahukay sa Batangas. Pero hindi naman ito nag-match sa mga kaanak ng missing sabongeros. Yan ang agenda report ni Francis. Walang DNA profile na na-extract ang PNP Forensic Group mula sa mga butong na-recover sa Taal Lake, kung saan itinapon umano ang mga nawawalang sabongero. Kontaminado na raw kasi ang mga ito dahil sa matagal na pagkababad sa tubig. Pero 3 DNA profile ang nakuha sa mga butong na-recover sa sementeryo sa Batangas, 2 lalaki at 1 babae. Kaya lang, hindi ito tumugma sa 23 DNA samples na hawak ng PNP mula sa mga kaanak ng missing sabongeros. Dinipensahan naman ng PNP ang dating CIDG chief na si Romeo Macapas matapos ang makaladkad sa issue. Hiniling ng ilang kaanak ng mga biktima na paltan na si Macapas bilang chief investigator dahil sa umano'y pagbagal at ilang kahina-hinalang galaw ng proseso. Nauna na rin sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na upon recommendation, may isang direktor sa CIDG na nasibak dahil meron daw itong ginagawang aksyon na posibleng makakompromiso sa investigasyon. Giit ni PNP spokesperson Jean Pajardo, hindi ito si General Macapas. Pero wala na siyang binigay na iba pang detalye kung may iba pang opisyal ng CIDG ang naalis sa pwesto kaugnay sa kaso. It's so unfair po, very unfair po on the part of General Macapas sa mga lumalabas po ngayong information. Doon muna tayo sa buto.
Ayan ho, maliwanag, mga kababayan, mga ka-analyze, wala hong na-extract na DNA dun ho sa mga buto na na-retrieve, na-recover doon sa ilalim ng tubig ng Taal Lake. Meron naman silang na-extract na DNA, hindi naman compare doon sa hindi naman nag-match doon sa pamilya ng mga missing sa bungero na namatay o dinukot. So paano kaya magiging nito? Magiging nako. Parang hindi kaya sabi daw kasi dati nung tapunan daw yung Taal Lake na yan eh. So para bang sinasabi na hindi porket may mga patay na nakukuha dyan sa missing sa bungero na. Pakinggan natin to. Kilala niyo ba ito? Naalala mo yung mga buto dyan sa Taal? Buto. Sa Taal Lake na... Kahapon, ang report ni Madge, may bungo pa. Oo. Bungo ng tao. Hindi ba? Yung nauna dyan, yung una ay itinuro dito yung mga buto, di ba? Oh, out of 30 plus, 6 daw 90. ang... Ha? Di ba? Out of 96. Mga 90 plus yun. Tapos 6 lang ang ano. Ayun na nga, Ang para 6 sa daw tao. ang posibleng galing sa tao. Oo. May Tapos- latest ba? Ha? May latest ba tungkol sa mga buto? O Tapos noong... kasi lumilitaw, kokonti yung sa tao, di ba? Oo. Kataka-taka kasi na sa isang sako, ang daming buto, pero kokonti ang mukhang buto ng tao. Ang pinakamarami nakuha nilang buto ng tao, yung... Sa sementeryo. Sa sementeryo. Kinabukasan na yun. Oh, yun ang... Hindi, may pa nga may buto pa nga according dito kay PNP Chief General Torre. May mga buto pa nga ng tao nalaman nila kasama rin buto ng hayop. Baka yung biktima may dalang aso nung dinukot. Baka minsan ang taso, minsan ang tao pag namamasyal may kasamang aso Hindi naman. Di ba minsan ang tao may kasamang shih tzu? Baka naman nung dinukot yung tao, may dala-dalang aso. Sa tingin ko. Ang gulo. Layan natin. Kinabukasan yan na parang wow, mali tayo rito. Kasi yung una, yung di ba, yung galing sa talaga ilalim ng dagat. Sa lawa. Pinakita pa kayo nila yung video, nakalagay sa sako. Ang paliwanag nila, bakit anya yung sako, tibay pa. Pinaliwanag, yung pala net. Tapos nilagay nila sa sako na matibay. Well, yun daw, nakakita na siya ng ano. Tapos anim. kinabukasan, yun talagang Mga tao maraming naman buto talaga. na, talagang buto. ang problema, sementeryo pala yun. Yung cemetery pala pinagkunan. Jack yun. Eto na. May bago. Di ba nag-DNA testing na? Alam nyo ba kung anong lumitaw sa DNA test ng mga buto na yan? Ayan, check yan. Puro tao yan. Sa bungero yan, Nelson. May tari. May tama ng tari Ayon sa PNP Forensic Group, tinatayang 91 piraso ng buto ang na-recover mula sa mga sakong nakuha sa lawa nitong July. So 91 Dami pala. Kabilang dito, 45 piraso, unang sako, natagpuan July 10. 46 na iba pa, ika-4 at ika-5 sako, natagpuan July 12. Matagal na daw nababad ang buto sa ilalim ng tubig. At sabi nila, maaring ito ay kontaminado na. Okay. Kaya wala na pong nakuhang DNA profile sa mga butong ito. Walang profile. Wala na Nung ikinumpara, Wala na. Wala talaga. Zero. Baka nga ano ito. Hindi. Pero sabi ni Dondon, ni Alice Totoy, si Dondon na patidongan, hindi lang daw 34 na sa bungero ang nando doon. 100 plus daw mahigit ang pinatay. Tinapon doon. 100 mahigit. According kay Alice Totoy, kay Dondon patidongan, siguro kaya yung iba hindi nagmamatch doon sa 34 missing na sa bungero.
at hindi natin alam kung yung ibang sinasabing 100 mahigit, sino-sino yung mga yon. Basta 100 mahigit daw yung tinapon doon. Hindi natin alam kung anong mga kaso nun or anong mga ginawa nun. Ba't tinira? Ba't pinatumba? Ha? Hindi buto ng tao ito. Kasi meron daw silang DNA at profile nung 28 nawawala. Kasi ang plano Galing sa nila, mga kamag-anak. talagang kamag-anak, plano nila, ikukumpara dito sa mga butong ito. Ang problema, itong butong galing doon, walang profile na makuha. Eto pa. Doon naman sa galing sa sementeryo, natural, tao yan, di ba? Merong 3 DNA profile ang nakuha. Ibig sabihin, yung mga buto na yun, 3 tao. Okay. Ang problema, walang nag-match dyan doon sa mga... Yan sabi ko nga, walang magmamatch sa susunod 28. Wala. Di ba? Pakinggan natin, paliwanag ng PNP dito. Jean Pejardo, spokesperson PNP. Po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge, parang contaminated na po. However po, doon po sa sementeryo po ay meron pong nakuha po doon na yung 3 cadaver po na na-recover po sa isa sa sementeryo po sa Batangas, 3 pong DNA profiles po ang nakuha po doon, 2 lalaki po at 1 babae po. Doon sa inixium po na DNA doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po. Doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. Ayan mga kababayan, hindi natin alam kung ano magiging maapektuhan kaya ang kaso na ito. Kasi although may mga butong nare-recover, hindi sumuswak doon sa nagmamatch doon sa pamilya ng missing sa Bungero. Wala 91 buto. Paano kaya yun? Ngayon ang mangyayari, makaka-apekto kaya sa kaso yun? So, abang-abang tayo mga kababayan sa kaganapan ho nitong missing sa Bungero case ha. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.